Hello! Kamusta kayo? Ako po si Joy. And welcome to Atheist Joy PH or Philippines, kung saan ang topic natin ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. On this video, we will talk about first and second law of thermodynamics bilang ebidensya daw sa existence ng God. Unahan ko na kayo, kung gusto nyo ng mas scientific na explanation, marami pang ibang videos dyan. Pero kung gusto nyo yung medyo simpleng explanation lang, akong bahala sa inyo. Simple lang kasing utak ko Limited lang yung brain cells ko, kaya humahanap ako lagi ng paraan na maintindihan ko yung mas simple, yung mga bagay-bagay. At yun yung mga sinishare ko sa inyo. Kaya, let's do this! Explain ko muna kung ba't ko napili itong topic na to. Nung nagsimula kasi ako na pag-aralan maigi yung mga sinasabi at na proof or ebidensya sa God, isa to sa mga na-research ko noon. Hindi pa ako atheist noon. Nagtatanong pa lang ako about God na kinalakihan ko at yung tinuro sa akin. At ang sabi ko sa sarili ko, titignan ko lahat ng ebidensya, pag-aaralan ko, at kung saan ako dali ng katotohanan ay doon ako. Kasi importante din na yun yung pinaniniwalaan natin is totoo, di ba? Kasi pwedeng maapektuhan nito yung mga ginagawa natin at yung ibang desisyon natin sa buhay. At disclaimer, obvious naman siguro pero para mas malinaw, hindi po ako scientist. Ako yung nanood lang ng mga video sa YouTube at nagbasa lang sa internet tapos feeling expert na. Pasensya na, wala naman talaga akong balak pag-aralan ulit yung mga scientific laws Sa totoo lang is yung mga believers yung pilit na nagko-connect ng mga discoveries ng science as proof of God. Pero okay lang kasi may mga scientists din naman na believers. But anyway, let's look at it. Pag-aralan natin. Okay, merong 4 laws ang thermodynamics at yung first and second law ang madalas gamitin as proof of God. Kaya yun yung pag-usapan natin. So, definitions muna, thermodynamics. Thermo meaning heat or yung init at dynamics ay yung movement or paggalaw. Pero hindi limited sa init lang ang law of thermodynamics. It's more on energy or enerhiya at paano ito na ipapasa-pasa or nalilipat-lipat. At na-apply ito sa engineering, sa biology, sa chemistry, sa physics, kahit sa economics. So makikita mo yung laws of thermodynamics sa maraming bagay at siguro hindi mo lang napapansin. Sa mga electronic devices, sa kotse, sa ref, at sa ating mga tao, sa buong mundo, pati sa buong universe. Ang main reason bakit pinag-aralan ito ay dahil nung panahon ng Industrial Revolution ay gustong maintindihan ng mga scientists at engineers kung paano magamit ng maigi yung heat energy or yung init para sa mga steam engines para mapadali ang trabaho ng mga tao noon. Ang steam engine ay pinapagana ng energy galing sa tubig na kumulo at naging steam. Diba pag nagpapakulo ka ng tubig sa takore, gumagalaw yung maliit na takip pag kumukulo na. Kasi malakas ang energy ng steam. Nagamit ito sa mga steam engine trains, mga choo-choo trains, sa mga steamboats at sa mga factories noon. So yung first law ng thermodynamics ay law of conservation of energy. Energy is not created or destroyed, it can only change its form. So hindi nagagawa ang energy basta-basta, kailangan may panggalingan. At pwede lang ito mailipat-lipat or maipasa sa iba't ibang anyo. Example is pag nagluto ka halimbawa ng isda, di ba bubuksan mo yung kalan? May source of energy yun para magkaroon ng init. Halimbawa yung LPG. Yung gas noon ay galing sa fossil fuel sources at crude oil. Ang crude oil ay galing sa mga namatay na organismo ng maliliit na plants and animals millions of years ago. Galing sa ilalim ng karagatan or ocean floors. So pinaprocess yan as petroleum at nagiging LPG tapos i-deliver sa bahay nyo para maging pangluto. Pag induction cooker naman yung gamit mo, same thing, pero electricity galing yung init. Okay, so bubuksan mo yung kalan, tapos malilipat yung init or yung heat energy galing sa apoy dun sa kawali, papunta sa mantika, papunta dun sa isda. At pag kinain mo yung isda, malilipat yung energy or lakas sa katawan mo in the form of calories. Calorie ay sukat ng energy from food. At dahil sa calorie na yun, magagawa mo na yung mga kailangan mong gawin dahil may lakas ka na. At patuloy natin gagawin yan, proseso na yan habang nabubuhay tayo sa mundo. Pag namatay tayo at binaon sa lupa yung katawan natin, kakainin to ng maliliit na bulate at mikrobyo. Don't worry, hindi na natin mararamdaman yun. Then magiging pataba tayo sa lupa. Pag kinremate ka naman, yung energy na natitira sa katawan mo ay masusunog at yung init mahahalo lang sa hangin. Kaya nga sabi, mas mapapakinabangan ng mundo yung katawan mo kapag namatay ka at inilibing ka sa lupa. Ang problema, overpopulated na yung mga sementeryo. Anyway, ibang topic na yun. Pero you get the point. Diba? May source lagi ang energy at umiikot-ikot lang siya. Hindi siya pwedeng maimbento from nothing. Laging may pinanggagalingan. Sabi ng mga believers, may God kasi may energy na nag-umpisa ng lahat. Kasi hindi nga pwede gumawa ng energy from nothing. Saan daw mag-uumpisa yung unang-unang pinagmula ng energy ng buong universe kung walang God? So ang point nila sa argumento na yan ay galing doon sa Big Bang Theory. So pakita ko yung timeline na to. Ito yung timeline ng Big Bang.
Kada vertical line ay katumbas ng 1 billion years. So, ang kaya ma-explain ng science sa ngayon accurately is up to here. So, approximately 14 billion years ago. So, hindi pa natin alam kung meron or kung ano ang nangyari bago nag-umpisa ang Big Bang. May iba't ibang speculations pero wala pang malinaw na ebidensya. Ganun kasi sa science Meron mga bagay na pwedeng masubukan, pwedeng masukat, mapredict, masigurado at mapabulaanan. Pero dapat may ebidensya. Pag wala, spekulasyon lang yun or hypothesis. At dito pinapasok yung God ng mga believers. Natandaan nyo yung video ko na argumento ng mangmang. Ito yung example ng God of the Gaps argument. Since meron tayong hindi alam, ipasok si God na explanation dyan. Well, posible din naman na never nagkaroon ng nothing. Pwedeng nag-i-exist lang ang energy in some form ever since. Pero hindi pa natin alam for sure sa ngayon. Pero pagpalagay na natin na hindi natin malalaman kahit kailanman kung ano or kung meron ngang nangyari before the Big Bang. Sapat na bang explanation yung God? Okay ka na ba doon? Bakit si God? Kasi sino pa ba? Pag yan ang gagamitin natin katuwiran, pwede natin gamitin yan sa kahit sino or sa kahit ano. Sinong gumawa ng universe? Si Superman. Makapangyarihan din siya di ba? Sino pa ba? Or si Brahma, yung creator god ng Hindu. Sino pa ba? Paano daw yung nakasulat sa Bible? Okay, pero yung mga believers nga mismo hindi magkasundo sa meaning ng Bible Yung pa yung gagamitin natin na ebidensya? Saka di ba sabi sa Bible 6,000 years old na ang universe? Sa evidence ng science, it's 14 billion years old. Medyo malayo ata. Well, pero sabi nila hindi raw literal ang Bible. Fine. Well, gagawa ako ng ibang video about the Bible as evidence for God. So for now, stick lang muna tayo sa topic dito, okay? So ano pa? Faith? Well, ano bang definition ng faith? Belief based on hope rather than proof. So, hindi pa din ebidensya ang faith. Anyway, kayo pa din ang bahalang mag-decide. Pero, gaya nga ng lagi ko sinasabi, hindi ba pwede din ang sagot ay under investigation pa or we don't know for now? Okay, yung second law of thermodynamics naman ay medyo mas magulo dahil sa meaning about sa law of entropy or disorder sa isang closed system. Sa Tagalog siguro ay kaguluhan sa isang saradong lugar. Ang closed system, ang ibig sabihin ay fixed lang ang energy at walang nakakapasok na energy kasi nga sarado. Remember, hindi naiimbento o nawawala ang energy ng basta-basta. Umiikot-ikot lang to kagaya ng sinabi ko kanina sa unang thermodynamics law. So kung hindi nyo masyado maintindihan, huwag kayong mag-alala, marami tayo. Yung entropy kasi na tinatawag or yung disorder ay maraming iba't ibang klase at medyo komplikado talaga yung meaning. Pero again, in simple terms, habang tumatagal ang mga bagay-bagay ay pagulo ng pagulo. Pwede mo subukang ayusin pero sa pag-ayos mo ay magkakaroon ka pa din ng pagkawala ng energy or papunta pa din sa disorder. So example, yung toothpaste pag natapon galing sa lalagyan ng tube, hindi madali ibalik, di ba? Yung hilaw na itlog kapag nabasag, mababalik ba ulit sa dati? Pag pinakawalan mo yung 15 alaga mong aso sa kalsada ay hindi ganun kadali pabalikin sila lahat sa loob ng gate nyo. Basta-basta, di ba? Malaking trabaho. So anong connect kay God? Well, ang sabi ng mga believers, dahil daw sa law na to ay imposible na nag-evolve tayong mga tao mula sa isang single cell organism papunta sa isang advanced at matalinong nilalang na marunong magsalita, magsulat, kumanta, gumawa ng mga nakakatawang meme sa Facebook. Dahil based sa second law of thermodynamics, ang mga bagay-bagay sa isang closed system kagaya ng universe ay papunta sa disorder or kaguluhan at hindi papaayos. So paano nagkaroon ng kaayusan at nabuo ang matatalinong nilalang kagaya nating mga tao kung walang God na gumawa sa atin? Ang sagot ng science ay dahil ang mga tao ay nabuo sa Earth at ang Earth ay hindi closed system. Dahil nakakakuha tayo ng energy galing sa araw. So may pumapasok pa rin na energy. Kaya naging posible na magkaroon ng buhay sa mundo. So posible na magkaroon ng order or kaayusan ng isang lugar sa isang malaking system as long as merong energy source ito. Example, yung buong kusina nyo. Pag yung refrigerator nyo ay sinara mo at hindi mo pinabuksan, eventually yung buong kusina nyo magiging magulo na. Pero yung loob ng ref nyo ay maayos pa din. Dahil ba hindi mo pinabubuksan yung ref? Oo, pero it's more of because meron siyang energy source para lumamig yung loob ng ref at hindi masira yung mga pagkain doon. Yan yung electricity na nagpapagana sa compressor ng ref nyo. Okay? So sa example na to ay yung universe ay yung kitchen nyo, yung ref is yung earth, at yung electricity ay yung araw. Okay? So pwedeng magkaroon ng order sa isang part ng isang closed system as long as may power source. Pero eventually, mapupunta pa din sa disorder or kaguluhan ang Earth, gaya ng sabi sa second law of thermodynamics. Kasi darating ang time na yung araw natin, kagaya ng ibang bituin sa outer space, ay masusunog lahat ng hydrogen fuel nito at lalaki ng lalaki to the point na aabutin yung Earth. At maluluto yung Earth kasama ng ibang planet sa solar system.
Don't worry, mga 5 billion years pa naman yun from now, kaya relax ka lang. Tuloy mo lang yung panonood ng mga videos ko sa YouTube. Okay? So kung hindi si God ang nag-create ng mga tao, sino or ano? Well, evolution ng isang sikat or controversial na theory kung bakit may mga tao. Bakit siya controversial? Kasi sinasalungat niya yung matagal na idea na may God na gumawa kay Eva at Adan na nag-umpisa ng buong populasyon ng mundo. Paano nila nagawa yun? Kayo na bahala mag-isip nun. Baka ma-censored pa tong video ko Okay? Bakit sikat ang theory of evolution? Kasi galing sa observable evidence ang findings nito. Yung idea na all living things are related at life on Earth originated from a single cell organism. May mga fossil record, DNA at anatomic comparisons at iba pang mga ebidensya base sa na-observe natin sa ngayon. Pero may limits pa din. Kasi wala naman tayong time machine para makabalip ng 3.5 billion years ago. Pwedeng pag naging mas advanced pa ang technology natin, baka may ibang theory na mabuo. Pero sa ngayon, ito yung meron tayo. So in short, yung second law of thermodynamics ay hindi patunay na imposible ang evolution. Hindi ito matibay na ebidensya against evolution. Baka may nag-iisip sa inyo dyan, hindi naman pala sigurado yung evolution at yung Big Bang, di sa God na ako. Okay, fine. Kung gusto nyo paniwalaan yung God idea, bahala kayo. Kung gusto nyo magdasal, magsimba para sa God nyo, walang problema. Pero hindi ba dapat ang tawag sa God ay God hypothesis or theory lang? At hindi siya ituro sa eskwela na siguradong totoo or as fact? At hindi ba dapat wag nating pagbigyan maapektuhan yung society natin sa mga policies ng gobyerno at dapat wag bigyan ng special treatment ang mga simbahan at religious groups? Dahil pag tinignan natin yung ebidensya sa mga gods ay sa totoo lang, mahina. So again, pag-isipan nyo at bahala kayo mag-decide. Sa mga susunod na videos ko, pag-usapan natin yung iba pang ebidensya ng mga believers sa God nila. Marami yan At hopefully, ma-discuss ko lahat isa-isa. Salamat sa panonood. Subscribe kayo kung gusto nyo ng mga ganitong usapan at as much as possible, once a week ang upload ko. At meron din akong Facebook page, Atheist Joy Philippines, kung gusto nyo dun. Follow nyo lang. Comments kayo for future topic suggestions. Nagre-reply ako sa lahat ng mga comments, minsan late nga lang. Pero see you guys sa next video. Bye-bye!